And that is my end. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. Panandalian ho munang nag-break ang Senate Impeachment Court para sa kanilang lunch break at natunghayan nga ho natin si Violeta Constantino na nagsilbing unang witness ng prosekusyon para sa Article 1 o confidential funds. Maanumalya umanong paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Siya ang dating Land Bank Branch Manager na sinasabing kung saan siya yung nag-authorize na i-encash itong apat na cheque na nagkakahalaga ng tig 125 million pesos. Alamin muna natin ang mga kaganapan sa Senado buhat kay RH28. Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Well, natapos na nga ang presentation ng unang testigo hinggil sa Article 1. Ito yung hindi tamang paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President. At ito nga yung si Ms. Violeta Constantino, siya ay retirado na bilang manager sa Land Bank Shaw Boulevard. Ito yung nagsabi kanina na apat na cheque na withdraw ng Office of the Vice President na nagkakahalaga ng tig 125 million pesos at unusual ang kanyang tawag dito dahil puro cash ang naging withdrawal ng Office of the Vice President mula December 20 hanggang December 20, 2022 hanggang July 14, yung huli July 14, 2023. At siya yung personal na nangasiwa para doon sa withdrawal yung nasabing pera. Dahil sa laki ng halaga ng pera, ay kailangan nila ng advance notice ng at least 2 days para may handa yung nasabing cash. Nasabi nito na sa pagtatanong ng mga senador, inulit niya yung salitang unusual dahil nga sa karamihan ng kanilang mga transaction ay puro cheque kapag ganong kalalaki ng pera. At lalo na ngayon ay nalipat naman na sa online transaction. Ang pinakamalalaki daw na mga cash withdrawal ay normally nasa 500,000 piso lamang. Pero ang OVP ay umabot sa buong cash na 125 million na inilalagay sa apat na gym bag. Para lang ito makompleto na sa nangangasiwa dito ay isang nagngalang Gina Acosta mula sa Office of Gina Acosta at Linuel Ortonio mula sa Office of the Vice President. So nag-break ito ngayon, lunch break. Babalik sila mamayang 12:30 ng tanghali upang ipresenta yung isa pang testigo mula sa itong si Miss Estelita Camposano. Ito naman ay dating Land Bank Manager ng DepEd. Akay, bago ka mag-extra, actually dalawang tanong. Itong ano yung ini-invoke nitong si Miss Violeta Constantino, yung AMLA rule ba yon na pinagtalunan pa kanina? Ang tinatanong kasi ng mga senador ay kung ni-report ba nila itong transaction na ito sa Anti-Money Laundering Council. Mm-hmm. Ang sinasabi ni Miss Violeta ay covered sila yung confidentiality. Pero doon sa dulo ay ang sabi niya ay ang Land Bank of the Philippines ay compliant sa AMLA rules. So, ibig sabihin, hindi niya direktang sinabi na na-report, pero ang Land Bank ay nagko-comply doon sa required na kasi kapag meron kang 500,000 na withdrawal o na ganyang kalaking transaction ay nire-report out agad sa Anti-Money Laundering Council. At yung isa pang kasama ni Violeta, yung ASEC din ng OVP, tama ba, Lakay, silang dalawa yung magkasama doon sa backroom na naglagay nitong mga i-withdraw na mga pera? Yun na nga. Ang naging participation lang daw ng Land Bank ay yung inassist lang sila nagbigay ng trolley palabas
ng branch ng Shaw Boulevard Land Bank. Alright, maraming salamat at babalik tayo ng 12:30. 12:30 babalik ang day 10 ng impeachment trial. Alright. Sa inyo, UL. Maraming salamat kay Raymond Dadpaas mula sa Senate Impeachment Court. Sa bahagi naman ng prosekusyon, alamin natin ang detalye mula kay RH12, Milky Rigunan. Miss Milky. Yes, UL, unang sumalang sa witness stand ng prosecution si Violeta Constantino, dating Land Bank Shaw Boulevard Branch Manager. Binanggit ni Constantino si Gina Acosta, ang staff ni VP Sara Duterte, na nag-encash ng tig 125 million pesos at inalalagay sa 4 na gym bag. Sa intervention kanina ni Senator Judge Risa Hontiveros, napasagot nito si Constantino na unusual ang withdrawal. Sabi ni Constantino, sa kanyang 32 years sa Land Bank, doon lamang siya naka-witness na ini-encash yung ganung kalalaking halaga. Usually, UL, ito ay sa forma ng mga cheque o kaya naman ay through mga digital accounts. Yun ang sinasabi niya. Pero ang sabi niya sa loob ng 32 taon niya sa Land Bank, ngayon doon lamang niya na-experience na ang withdrawals ay via cash. Now, tig 125 million pesos. Ang binabanggit niya rin dito ay isang Gina Acosta na nag-withdraw nga ng naturang pera. At December 20, ayon kay Senator Kiko Pangilinan, pinapakonfirm niya kay Constantino na kinuha rin ang pera on the same day. Ibig sabihin, December 20, nag-withdraw. December 20, nakuha din nila yung 125 pesos na 125 million pesos na withdrawals. Ito ay 4 tranches kung hindi ako nagkakamali. Ang sabi rin, ang tanong din ni Senator Risa Hontiveros, kung sa kanyang pagkakaalam, ito ay merong approval ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Constantino, sila ay positive o kaya ay kinukumpirma nila na ito ay may approval ng Vice Presidente dahil ito ay malaking halaga. Ito ay halaga na binagsak na sa Treasury at inilipat na sa Department of Education. Pero no, kung narinig, UL, na tanong mo kanina kay Raymond, yung mga kinakargang pera sa duffel bags, ito yung branch naman sa DepEd. Ito, pakinggan mo yung susunod na witness. Siya yung magsasabi tungkol dyan. Ito yung testimonya naman ng humarap sa Quadcom hearing, itong Senenita Composano. Siya yung dating branch manager ng Land Bank DepEd branch. Ito siguro yung natatandaan mo na wini-withdraw yung milyones na halaga ng pera, inilalagay sa gym bag, pero yung kumbaga yung paglalagay nila ng pera, nasa likod sila ng teller ng bangko na doon na inilalagay at pagkatapos dadalhin na lang niya at walang sasakyan dahil katabi lamang ng bangko yung Department of Education kung saan naroon din ang tanggapan ni former Education Secretary, Vice President Sara Duterte. Ito siguro yung itatanong mamaya ni Congressman Joel Chua kay Nenita Campuzano na dating branch manager ng Land Bank DepEd branch dahil si Representative Chua din ang humawak sa isyong ito noong dininig sa House Committee on Good Government and Public Accountability kung saan siya ang chairman at dininig din ng Quad Committee noong nakalipas na 19 Congress. So doon sa pagtatanong ni Senator Risa Hontiveros, doon lumabas ang sagot nitong si Constantino na ito ay direktang iniutos umano ni Vice President Sara Duterte. Yung withdrawals, ang tanong nga ni Senator Risa, paano mo alam? Sabi niya, merong mga transactions na yung mga inatasang mag-withdraw. Meron siya nababanggit na Queenie at yung Gina Acosta, yung personal na nag-withdraw ng cash doon sa kanilang branch. So parang Miss Milky, yun yung sagot dun sa tanong na paano mo gaano mo kalaman kung totoo? So diba, ang tanong nila mga sa paano mo alam na ito nga yung nag-withdraw, ito yung inutusan. Prior to that, sabi niya nga ay meron na yung Bureau of Treasury, ibinagsak na yung pera na ito sa Office of
Department of Education kung saan ang kalihim noon ay si Vice President Sara Duterte. At meron na rin silang impormasyon na itong mga taong ito ang inaatasan na mag-withdraw doon sa pera ng DepEd, doon sa kanilang branch. Yun yung tinatawag na, tama ba, 1 million each per packs? Yung sa Jimbag, Oo, yung sa Jimbag. ilalabas ito mamaya ni yung Camposano. Ito yung nadetalye noong Quadcom hearing na yung bilangan ng pera. Ikaw nagwi-withdraw ka ng sa bangko, di ba yung teller kaharap po? Yung teller naman, doon sa likod niya, doon nagbibilangan ng pera. Doon inilalagay sa backpack at saka yung ilan sa gym bag. At bubuhatin lamang noong nag-withdraw, naglalakad lang. Ang tanong nga noon sa Quadcom, bakit naglalakad lang? Kasi sir, yun pong tanggapan ng DepEd, katabi lamang ho ng aming bangko. Sila ay DepEd branch ng Land Bank. So ito yung malamang magiging testimonya naman ng susunod na tetestigo sa bahagi ng prosecution, itong si Nanita Camposano, ang dating branch manager ng Land Bank DepEd branch. Alright, maraming salamat, Miss Milky. Update sa panig ng prosecution at sa ongoing impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa ika-10 araw ngayon, UL. Maulan at pero tuloy pa rin ang pagdinig dito sa Senado. Para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZRH coverage, ako si Milky Rigunan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH12 Miss Milky Rigunan. Babalikan natin ang ilan pang mga kaganapan sa Senado at mamaya dadakuan natin ang panig naman ng depensa at iba pa rin mga report sa labas ng himpilan. Inyo pa rin hong nakakasama para sa VP Sara impeachment trial coverage ng DZRH. Ito ho si Yuel Reyes. Pilipinas ang oras, 4 na minuto bago alas 12 ng tanghali. This time check is Impeachment Trial at DZRH Special. If I get impeached, then that is my end. Labing isang minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy po ang special coverage ng DZRH para sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. At sa oras na ito ay naka-lunch break ang impeachment court at inasahang magbabalik ho mamayang alas 12:30 ng tanghali, kulang-kulang 20 minuto na lamang ho yan. Pero bago natin tawagin o balikan muli ang mga kaganapan sa Senado, baka nagtataka ho kayo ha, merong kasalukuyan pa rin natin nararanasan yung malalakas na buhos na ulan. Tuloy-tuloy pa ito mula ho kagabi. Nakikibalita tayo mamaya sa Pag-asa, pero as of the moment meron ho tayong binabantayang 2 low pressure area. Ang isa ho ay nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na nasa bahagi ng Bao, Camarines Sur. At ang isa naman ho sa labas ng PAR ay nasa layong 1,580 kilometro silangan ng Eastern Visayas. At kasabay rin ho niyan ang pinalalakas din na epekto naman ng southwest monsoon o habagat. Kaya mamaya hingi ho tayo ng update mula sa Pag-asa. Baka may mga lugar na nasa ilalim pa ng yellow category. Samantala, alas 12:12 ng tanghali, balikan natin ang impeachment court. Depensa umaasang magiging mabilis rin ang eksaminasyon sa susunod na witness. Detalye mula kay RH7 Henry Uri. Henry, bakit nga pala hindi na nag-cross-examine ng depensa kanina kay Miss Violeta Constantino? Go ahead, Henry. Hindi sinagot muna ni Attorney Michael Fowa yung tanong na yan ang amin siyang biglang makausap paglabas ng impeachment court kanina. Pero umaasa nga ang panig ng depensa na magiging mabilis din ang daloy ng testimonya ng susunod na testigong ihaharap ng prosecution mamaya pagbalik nitong impeachment trial dito sa Senado. Batay sa impeachment court, ang susunod na isasalang na testigo ng prosecution ay itong si Ms. Nanita Camposano. Manager ito ng Land Bank DepEd branch sa Mandaluyong.
kanina, paglabas nga ni Attorney Poa Yuel, abogado, tagapagsalita ng depensa, 4 na letra lamang ang sinabi niya sa tanong namin kung magiging maiksiba ang gagawin nilang pagkilatis sa testigong si Camposano. Ang tanging sagot niya lamang, Yuel, ay sana. Hindi pa naman nga sinagot ni Poa kung bakit hindi na sila nagsagawa ng cross-examination sa testigong si Violeta Constantino, ang manager ng Land Bank Show Land Bank manager sa Show Boulevard Branch. Nauna nga rito, UL ay nag-stipulate na lamang itong depensa at sa dulo ay hindi na rin sila nag-cross-examine sa naturang testigo, kaya medyo napabilis ang presentasyon ng prosecution ng kanilang testigo, unang testigo ngayong umaga. So mamaya, malalaman natin kung matutupad itong wish ni POA na sana kung hindi na sila magkukross-examine at kung mag-stipulate na lamang sila sa anumang babanggitin at ihaharap na testimonya at dokumento nitong prosecution. Hindi pa lumalabas uli ng kanilang holding area. Itong panig ng depensa, maglalunch daw muna sila at magpapahinga ng kaunti at mamaya ay handa na naman sila sa bakbakan sa pagitan ng depensa at prosecution. Alright, maraming salamat, Henry. So para sa Vice President Sara Duterte DZRH Special Coverage, ako si Henry Uri para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang pinag-uusapan natin ngayon, impeachment hinggil sa Article 1, yung maanumalyang paggamit ng maanumalyang paggamit ng confidential funds. Sa Senate compound kanina, may naiulat ho na pagnanakaw dyan ho sa parking area. Alamin natin ang detalye mula kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, may natanggap na report yung mga otoridad kaugnay ng umano'y insidente ng pagnanakaw sa parking ng Senate compound. Ayon sa Southern Police District, bineverifika na ng Pasay City Police Station yung natanggap nila na impormasyon. Sikom naman yung bibig ng mga security sa Senado sa impormasyon mula sa isang reliable source natin na nakawan umano ng 2 telebisyon, 2 printer at mga kable. Mamahaling kabi daw yan yung isang media outlet o kasamahan natin sa hanap buhay. Inaalam pa kung kailan nangyari yung insidente. Habang sinabi ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin, wala pa silang opisyal na report dito at may sarili anyang security ang Senado. May naispatan tayo mga pulis yung pumasok sa Senado ngayon na nagkumpirma namang sila yung iimbestiga sa sinasabing insidente sa compound ng mataas na kapulungan. Para sa The VP Sara Impeachment Trial, ito si Giselle Ricafort. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, 15 Giselle Ricafort. Dako naman tayo sa Philippine National Police. Mula kay RH52, Edniel Parosa, PNP may lead na sa improvised explosive device na narecover noon hong SONA. Dalawa to, di ba? Yung sumabog sa may labas ng Department of Justice at yung isa yung nakita sa tapat o sa labas naman ng Senado dito sa may Jokno Boulevard. Alamin natin ang update mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Well, may sinusundan ng informasyon ang pambansang pulisya sa kung sinong nasa likod na nadiskubre ng pampasabog sa bisinidad ng Senado, maging ng Department of Justice. Itong Lunes, Hulyo 27, ay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. Tinatrabaho ng kanilang investigador ang hawak na lead na pinagtitiwala ang makapagtuturo sa may pakana ng Terror Act. Una ng PNP Nartatis na iiwan lamang itong improvised explosive devices upang takot sa araw ng SONA. Isa nga rito ang sumabog habang isa ang nadiskubre ng Pasay City Police. Sa kabila nito, nanatili pa rin naman daw na tahimik itong araw ng talumpati ng Pangulo. Paniguro ng PNP, wala na sila nakikitang further threat sa nabanggit sa mga area. Gawa ng top-top ang update kasabay ng pagbabalik ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado ngayong araw na ito, ng Miyerkules. Pakinggan natin si General Nartatis. Our police are working 24 hours. We have leads already. Just like other cases, give us ample time. 24 hours, hindi natutulog ang ating mga investigators. Okay? Magulat na nga lang kayo, nakapag-file na tayo at one time. Samantala, lagay ng panahon
panahon dito sa Campo Crame at iba pang panig na isla ng NCR ay walang puklat ng buhos ng ulan mula dito sa Quezon City at dito sa bahagi ng Metro East. Ako si Ediel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parosa. Samantala, may audio ba to, RHTV, yung live stream ng press conference ng prosecution? Pakita nga natin. Yan, yung nasa Zoom, i-flash na lang natin saglit. Kasalukuyang nagsasagawa ho ng press conference ang prosecution team. Ngayong nagsasalita ay si Attorney Benjamin Tolosa, ang legal spokesperson ng prosecution team. Mamaya iingin natin, antayin natin ang detalye mula kay Ms. Milky Rigunan para sa panig ng prosecution. Oras po natin, alas 12:19 ng tanghali. Babalikan natin ang iba pang mga kaganapan sa Senate Impeachment Court na naka-break lang ho ngayon, naka-lunch break at inaasahang magbabalik ngayong alas 12:30 ng tanghali. Inyo pa rin hong nakakasama, ito ho si Yuel Reyes. 12:19 ng tanghali. Para Duterte, inyo hong nakakasama. Ito ho si Yuel Reyes. Balikan lang natin ng konti yun hong mga nangyari kanina. Kung saan iniharap nga ho bilang unang testigo ng prosekusyon si dating Land Bank Branch Manager sa Shaw Boulevard na si Violeta Constantino. Siya ho yung nag-authorize na mai-encash or mai-encash mula ho sa cheque ito hong 4 na cheque na nagkakahalaga ng tig 125 million pesos. So natapos na ho yan kanina, natapos na ang direct examination, ang cross-examination which is hindi na nga ho, hindi na nag-cross-examine ang depensa sa witness ng prosecution at ang pangatlo, yung interjections ng senator judges na may round 1 at round 2. At sinabi nga ho ni Miss Violeta Constantino kanina na hindi direktang sinasabi kung suspicious ba yung transaction, pero ang ginamit niyang term ay unusual. Hindi rin ho direktang sinagot kung inireport ba ang transaction sa Anti-Money Laundering Council. Pero sa dulo ng pagtatanong ng senator judges ay sinabi niya na lahat ng above 500,000, kung di ako nagkakamali, na transaction ay automatic na inire-report nila sa AMLAC. Ang kanya hong dahilan na binanggit kung bakit kung ayaw niya sagutin direkta kung inireport yung transaction sa AMLAC ay dahil sa confidentiality rule ng AMLA or Anti-Money Laundering Act. So mamaya meron pa hong isang witness na iaharap ang prosekusyon. Yan ho ang antabayanan natin sa ating special coverage. Babalik ho tayo, Pilipinas, ang oras alas 12:29. Number. Ang paglilitis. VP Sara Duterte Impeachment Trial at DZRH Special Coverage. Balikan na natin ang Senate Impeachment Court mula kay RH28, Lakay Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Bumalik na ang pagpapatuloy ng impeachment trial at ipipresenta ng panig ng prosecution para sa Article 1 ang dating Land Bank official na si Nenita Camposano. Ito'y ipipresenta muli ni Congressman Joel Chua ng Manila. Pakinggan natin. With Land Bank DepEd po,